Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Walang preno sa kritisismo si Vice President Inday Sara Duterte kontra kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binantaan pa niya ang huhukayin ang bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pero nang tanungin naman patungkol sa confidential funds, tipid ang bise sa sagot. Alamin ang iba pang pasaring niya sa administrasyon sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Starting today, ang tagline ng OVP is, "Drag me to hell." Ika nga, pasmado ang bibig at patuloy ang matitinding patotsyada ni Vice President Inday Sara Duterte kontra kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tila palala kasi ng palala ang batuhan ng putik sa pagitan ng dalawa. Nabanggit pa ang pagpapahukay sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Taong 2016, nang ipag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero bakit nga ba biglang tila nagpupuyos ngayon si VP Sara? Nagsimula ang kanilang sagutan nang sabihin ng Pangulo na na-deceive o niloko siya ng bise sa kanilang relasyon nang unang sabihin ni Duterte na kailanman ay hindi sila naging magkaibigan ni PBBM. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Dagdag pa ni VP Sara, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Pero sinariwa din ni Duterte kung paano siya kinausap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagtakbo sa 2022 elections. Anya, ginamit lang daw siya na PBBM para maipanalo ang presidential elections ng buuin ng dating magkatandem ang Uniteam. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Isa rin si House Speaker Martin Romualdez sa tinamaan ng mga pasaring ni Inday Sara na binansagan pang kahihiyan sa mata ng buong mundo. Nahaharap si Romualdez sa US bribery case mula sa umunoy pagtanggap ng 3 bilyong pisong suhol mula sa kumpanyang Okada. Sa kabila ng mga pambabatikos, buwelta ni Inday Sara, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako i-kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Pero ang tila Armalite na bibig, tila nawala ng bala. Tipid naman kasi siyang sumagot pagdating pa rin sa confidential funds na siyang binubusisi ngayon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Matatanda ang ipinakita ng komite ang 34 na mga resibong mula sa Commission on Audit hinggil sa kung paanong nagasta in just 11 days ang 16 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Ang sagot lamang niya, ginagamit lamang ito para mapatalsik siya sa pwesto. Kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Sa ngayon, hihintayin pa ng bise ang sunod na patawag sa kanya ng komite para sagutin ang mga katanungan ng publiko hinggil sa paggastos ng confidential funds ng OVP. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.